taong hindi nagsisimba dahil marami silang justifications na ibinibigay, maganda ba sila maging ehemplo sa komunidad? Ito ba ang sinasabi ninyong idol? Yun ang reaksyon ni Attorney Claire Castro. Nilabahan tuloy ng komentaryo si Senador Raffy Tulfo sa kanyang pahayag na nawala na siya ng gana na magsimba dahil sa nakita niya sa loob ng simbahan na habang nakaluhod sa harapan niya may nakita niya umanong nakatibak. Kaya nawalan siya ng gana pero nagpatuloy ang kanyang panalangin sa loob ng bahay umano. Salamat lang. Although, I don't go to church anymore unlike before, na religiously every Sunday, kuminsan twice pa. Pero once in a while, pag meron time, napapadaan ako sa church at bibisita lang ako ng ilang minuto sa mga chapel. Pero hindi na kasi kuminsan pag pupunta ako sa church, natutuktulan tayo. Kasi, kita mo, may mga naka-shorts doon. Hindi nga, marami ako experience yan. Kami na-miss ko. Minsan, punta ako sa church. Huwag magalit yung mga father ng kaibigan ko. Hindi, minsan upo kami ni Jocelyn dyan. Sige. Lord, gano'n ako. Tapos yung sa harap ko, low-waisted pants. Nakita ko yung tibak. Sabi ko, Diyos, Panginoon ko. See? Ang tanong, Ang mga taong hindi nagsisimba dahil marami silang justifications na ibinibigay, maganda ba sila maging ehemplo sa komunidad? Ito ba ang sinasabi ninyong idol? araw-araw ba o linggo-linggo makita niya yung para sa kanya iskandalo sa mata niya na sa harapan ay may lumalabas daw nakatibak. Sapat na ba na isugal mo ang pananampalataya mo at di ka na magsimba dahil may makitang iskandaluhol sa loob ng simbahan? Kaya nga, sapat na bang sabihin ayaw kang papasok sa ospital dahil sa ospital ang daming mga makasalanan at merong naghihingalo na sa kamatayan. Pero tandaan natin na ang simbahan na tunay na tatag ng ating Panginoon Jesucristo ay para itong ospital sa mga may sakit na kaluluwa. Hindi lang ito binubuo ng mga banal, kundi binubuo din ito ng mga makasalanan. Dahil sa Jeremiah chapter 5 verse 26, ating mabasa diyan na ang mga masamang tao ay matatagpuan din kasama sa bayan ng Diyos. Kung sinabi sa Jeremiah chapter 5 verse 26 na ang mga masasamang tao ay matatagpuan doon sa bayan umano ng Diyos, ayaw mo na ba na magiging kaanib sa bayan ng Diyos dahil matakot kang mahawa sa mga masasamang tao na nagiging kahalo nito? Tulad sa politika, di po ba may kasabihan na may modern umano na alam niyo yung aral ng theory of evolution na ang tao ay nanggaling sa unggoy daw. Yon ang theory. It needs to be proven. Pero may kasabihan kasi na may modern na evolution. Kung ang unggoy ay nagiging tao, iba umano ngayon sa ating panahon, lalo na sa politiko, dahil may mga taong umakyat sa pagiging politiko, hindi naging unggoy, naging buhaya pa. Ang tanong, di ka ba natakot na mahalo sa ganyan? Tatalakayan natin ito mga kapatid. At marami ang
ah, posible na dahilan kung bakit ang ating mga kapatid, hindi lang si Senador Raffy Tulfo, ay nanghina sa pananampalataya, nanlamig sa pananampalataya, at ang iba ay yumakap na sa ibang sikta. Ating tatalakayin ito, samahan ninyo ako. Kumusta? Merry Christmas sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming ngayon. Iba't ibang dahilan kung bakit ang mga kapatid natin lalo na sa simbahang Katoliko, ay lumipat sa iba yung pananampalataya o kaya nanlamig sa pananampalataya. Isa na yung pahayag ni Senador Raffy Tulfo na para sa kanya, maiskandalong nakita niya sa loob ng simbahan. Pero ang tanong, halos ba linggo-linggo makita niya ang ganyan para hihinto na siya sa pagsimba? At hindi lang yan mga kapatid, ang iba din na mga kapatid natin ay natangay na sa ibang pananampalataya. Bakit? Dahil kaliwat kanan, tinira ang ating pananampalataya sa iba't ibang mga sekta. Kung si Eliseo Soriano pa, Saan po ba nakuha ng Katoliko yung December 25 na birthday daw ni Jesus? Pag Disyembre, sa Bethlehem ng Judea, may yelo ron. Pakikita ko sa iyo yung Bethlehem, kung saan pinanganak si Kristo. Pagka December. Opo, nandito na po sa amin kapatid na Eli na, ayan, puro yelo ito. Oo, yan, puro yelo ito, kapatid na Eli. Nakikita po namin dito sa mga picture dito. okay, yon ang banat ni Eliseo Soriano. No? Dahil puro yelo daw. Kaya di pwede na Disyembre 25 anak ang ating Panginoong Hesus. Hindi lang yan. Kung punta tayo sa grupo ng Iglesia ni Cristo, itong aral ng simbahang Katoliko ay sa pagano. Hindi tayo nakikiisa sa gawain ng Pasko ng Iglesia Katolika. Kaya mahalagang tanong pa, ang petsa lamang po ba, mga kapatid at mga kaibigan, ang kinuha mula sa pagano? Ano-ano pa ang mga gawain sa tinatawag nilang Pasko na kinuha rin sa gawain ng mga pagano? Aba, yung paggamit nila ng kandila, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, at yung tinatawag na Christmas tree, ayon po sa aklat na The Two Babylons or the Papal Worship by Alexander Hislop, sa page 97, ganito po ang ating mababasa. Ang mga kandila sa ilang bahagi ng Inglaterra na sinisindihan tuwing bisperas ng Pasko at ginagamit sa buong panahon ng pagdiriwang ay sinisindihan din ng mga pagano sa bisperas ng kapistahan ng Diyos ng Babylonia. Ayan. Kaya, sa pamamagitan ng propaganda ng INC, daming nadala din nito. No? Dahil ang ating aral daw ay galing sa pagano. Pero, tinalakay na natin kagabi mga kapatid na noon ang INC ay may pagdiriwang ng Pasko, kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Nilantad natin yung kanilang iba't ibang mga pasugo magasin. Pero bago diyan, kaugnay sa sinabi ni Senador Tulfo na nawalan siya ng gana, pakinggan natin ang reaksyon ni Atty. Claire Castro dito. Salamat lang. Although, I don't go to church anymore, unlike before, na religiously every Sunday, kuminsan twice pa. Pero once in a while, pag meron time, napapadaan ako sa church at bibisita lang ako ng ilang minuto sa mga chapel. Pero hindi na kasi kuminsan pag pupunta ako sa church, natutuktulan tayo. Kasi, kita mo, may mga naka-shorts doon.
Hindi nga, marami ako experience yan. Kami na-miss ko. Minsan, punta ako sa church. Huwag magalit yung mga father ng kaibigan ko. Hindi, minsan upo kami ni Jocelyn dyan. Sige. Lord, gano'n ako. Tapos yung sa harap ko, low-waisted pants. Nakita ko yung tibak. Sabi ko, Diyos, Panginoon ko. No, yun. Ang dahilan kung bakit nawalan siya ng gana. Kaya dito, nilabhan agad ni Atty. Claire Castro. Pakinggan natin. So, uunahin po natin yung tungkol sa sinasabi niyang personal relationship niya with the Lord. Pero nung tinanong siya kung siya ay nagsisimba, sinabi niya ay hindi na. Ang sabi na lamang niya ay nagdadasal siya, makailang beses siya nagdadasal sa isang araw. How is your relationship with God? Oh, bago matulog, O natandaan natin mga kapatid na mga Katoliko, no? Obligado tayo bilang mga binyagang Katoliko na magsimba sa Sunday, sa Linggo, at sa mga holiday of obligation. Halimbawa, para kung nakinig man ang kampo ni Senador Raffy Atolpo, halimbawa, nag-aabang ng sasakyan si Senador Raffy Tulfo at meron lamang siyang 200 pesos sa kanyang bulsa. Pagkatapos, halimbawa, lumapit ako sa kanya at humihingi ng tulong. Naawa siya sa akin. Ibinigay niya yung 100. So, ilan ang natira? 100 din. At habang nag-aabang siya ng sasakyan, abay, napansin, dinukot yung 100. At ang nagdukot, ako, na binigyan niya ng 100. Ano ang maramdaman ninyo? Natural, magalit. No? Natural, magalit talaga. No. Anong punto dito? Binigyan tayo ng Diyos ng 7 araw. Sa 7 araw, humihingi siya ng isa lamang na araw. Sa isang araw, 1 oras. Dudukutin pa yun. Nabasa ko dito si Abdul Paul, parang miyembro ito ng Muhammad Disim ni Muhammad na sikta. Tama naman si Windel Mandaraya Tampard. Aminin yun, Nandaraya si Windel Talibong. Yun talaga ang problema pag matalo sa debate. Paul, no, sakit-sakit talaga. Pero kung kaanib ka ni Muhammad sa siktang Islam, Paul, kung di ka kaanib sa iglesia ni Manalong, tatag ni Felix Manalo, aaminin mo ba? Tama yung si Ustads Bashir Sakaging na si Allah pala, Diyos ng mga pagano. At daming mga Diyos-Diyosan, 360. Noon na sinasamba ng mga Arabo. At si Allah ay may mga anak. May mga anak na babae. So, ibig sabihin, ang Diyos ninyo inaamin ng ustads ninyo ay Diyos mismo ng mga pagano. Yun naman ang totoo. Huwag lang kayong masaktan dahil dapat tanggapin ninyo ang katotohanan. At hindi lang yan. Inaamin mo ba yung binasa sa Quran mismo na si Muhammad ay sinasamba ng mga Muslim? At hindi lang yan. Na si Muhammad sinasamba ng mga Muslim. Sabi pa ni Ustaz Romas, Ibrahim Romas, hindi lang si Muhammad ang sinasamba ng mga Muslim. Sinasamba din ng mga Muslim ang balete, pera, libingan. Nako. Ngayon na, sila mismo ang nagsabi dyan ha. Hindi ako, tinanong ko lang. Pero yon ang lumabas sa kanilang bibig. Okay, tuloy natin si Atty. Claire Castro sa kanyang reaksyon. Nagdasal ako. Pagising, nagdasal ako. Bago pumunta ng work, dasal ako. So basta
okay ang kanyang relasyon daw sa Diyos dahil pagising, nagdasal si Senador Raffy Tulfo at papunta sa trabaho, nagdasal siya. Pero tandaan natin na ang ating mga mabuting ginagawa, kahit ang ating panalangin, ay meritorious only in the eyes of God if we are in the state of grace. Diba? Malinaw yan sa Isaiah 56:2, hindi ko kayo makita, hindi ko kayo marinig. Dahil sa kasalanan ninyo. Pero ang tanong, naalala ko yung sabi ni Father Jose Siqueira na sa isinagawang solemn exorcism, tinanong yung napusis, bakit yung mga mayaman na ayaw na nagsimba, ayaw nang at nagpatuloy sa kanilang ginagawa, ay hindi sila naharas. Hindi sila inaatake ng demonyo. Alam nyo ba ano ang sabi ng demoniac? Oo, hindi sila inatake dahil meron akong pagkakataon pagkatapos sa buhay na ito. Tuloy natin. Lord, dasal ako. 4 or 5 times. Hindi, seryoso, hindi ako O 4 and 5 times na nagdasal siya. Pero ang problema, yung church obligation natin na pagsimba ay tinigilan na daw niya dahil lang sa nakita niya sa harapan na may nakita niyang nakatibak. Yeah. Simple prayer. Personal relationship ang meron na. Yes, ipapasalamat lang. Although, I don't go to church anymore, unlike before, na religiously every Sunday. Oh, di na talaga siya umano nagpunta sa simbahan. Iba noon. Minsan twice pa. So, ang tanong natin, sa hindi niya pagsisimba, papaano niyang napapalawak ang kanyang kaalaman patungkol sa magandang balita o yung mensahe ng Panginoon? Nagbabasa ba siya ng Biblia? Hindi niya kasi nasabi sa interview na siya ay nagbabasa ng Biblia. Ang sinabi lamang niya ay dasal siya ng dasal. Hindi rin sapat ang pagbabasa ng Biblia para na magkaroon ng kaugnayan at relasyon ng Diyos. We are not Bible alone, no? Pero kailangan sa mga Catholic na magbasa din ng Biblia. Ayon kay St. Jeronimo, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Pero mag-ingat din sa pagbabasa ng Biblia. Tingnan nyo si Apollo Kibuloy, nagbasa ng Biblia, di siya na ang may-ari sa buong sanlibutan. Tingnan nyo si Felix Manalo na nagbasa ng Biblia at sariling interpretasyon, nagiging anghel na. At ang ating Panginoon Kristo ay nagiging tao. Si Felix Manalo ay nagiging anghel. Hindi, mas higit siya sa ating Panginoong Kristo. O tingnan mo si Ellen Goldwhite na nagbasa ng Biblia, ay nagiging propeta din. O. So, tingnan niyo si Senyor Santo Niño na nakulong na din. O, na nagbasa din ng Biblia. So, daming mga nagbasa ng Biblia at ang resulta ay nakabuo ng kanilang sariling sikta. Dahil katuparan yan sa hula ng ating, babala ng ating Panginoon Kristo, San Mateo 24:24, na sa kanyang pangalan, marami talaga ang lilitaw na mga bulaan, na mga ngaral at marami ang madaya nila. So, kung hindi siya nagbabasa ng Biblia, paano niya malalaman kung ano ba talaga ang nais at plano ng Panginoon sa kanyang mga nilalang? Bilang mga Katoliko, inaanyayahan din tayo magbasa sa Biblia. No? Dahil yon ang mabasa natin sa sabi ng ating Panginoon, love God. Hindi lang sa Biblia, sa Catechism of the Catholic Church, love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. O, yun ang una, ha? With all your heart, yung frequent to the sacraments of the church. Dahil yung sakramento ay bumubuo natin at nag-form sa atin sa pag-ibig. Love God with all your mind. Yun ang pagbasa sa Biblia at sa Katekismo para na malaman natin
ano ang nasa isip ng Diyos na gusto niyang ipaabot sa tao sa pamamagitan ng kaniyang simbahan. Okay, tuloy natin. At kung halimbawa man na siya ay nagbabasa ng Biblia, kaya niya ba itong ma-interpret? Kasi maraming malalalim na mensahe sa Biblia na mga ordinaryong taong katulad natin na hindi nag-aral ng theology ay malamang na hindi natin maintindihan. Ang hindi ba niya pagsisimba ang naghuhulma sa kanyang pag-uugali? Okay. Yung mga nasa ibang sikta, meron silang sariling paraan sa pagsimba. Iglesia ni Cristo, meron silang Muslim, meron silang sariling paraan sa pagsimba. At lahat ng mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya, sila'y sumasamba sa Diyos ayon sa kanilang paraan mismo. Pero iba ang simbahang Katoliko na tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo'y sumasamba sa Diyos sa paraan mismo na ayon sa utos ng Diyos. Kaya tinatanggap natin ang banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa banal na misa. Juan kapitulo 6 versikulo 53 na tunay na pagkain na nagbibigay buhay sa atin. Okay, tuloy natin. Gaano ba ka-confident ang isang Senator Raffy Tulfo para masabi niyang sapat na ang kanyang kaalaman at ang kanyang personal relationship with God para sabihin niyang siya ay malakas sa Panginoon? Malakas ang kapit ko sa Diyos. Samantalang hindi nga siya nakakabisita sa bahay ng Panginoon. So tama, no? Paano mo masiguro na malakas ang kapit? Dahil po ba di mo naranasan na inaatake ka ng espiritual na kalaban? Abay, delikado yan. Si Saint Jean Marie Vianney, sabi pa ni Saint Jean Marie Vianney, ang napakadelikado sa buhay ng tao kung ikay hindi inaatake ng demonyo dahil ang demonyo ay hindi umaatake sa kaibigan na ng demonyo. Delikado yan. May turing ba natin na malakas ang kapit natin sa Diyos kahit hindi tayo magsimba dahil saganang-sagana ang ating bulsa? Tandaan natin, sa panahon na nabihag ang Israelita sa Ehipto, ang Ehipto ay napakayaman at powerful noon. At ang Israelita na nabihag, sila'y powerless, di po ba? At sila'y namumuhay sa kahirapan. Sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ang Israel ay under sa Roman Empire, pagan Roman Empire. At ang Roman Empire noon ay napakayaman, makapangyarihan. At ang Israel ay maliit. Ang simbahan ng natatag ng ating Panginoon Jesucristo ay under sa persecution. Pero dahil po ba ang Ehipto, ang paganong Roma, sila'y makapangyarihan, maimpluwensya, at mayaman, sila po ba'y pinagpala ng Diyos na? Kaya delikado, no? Na ikay may impluwensya, ikay mayaman, di ka na nagsimba, basta sa isip mo, malakas ka sa Diyos dahil sa posisyon mo ngayon. Tuloy natin. Gaano ba ka-confident na hindi mo na kailangan ng tulong ng simbahan para malaman mo kung ano ba talaga ang mensahe ng Panginoon para sa iyong kaligtasan? Pero tandaan natin, sinabi rin ito at turo ito sa atin na kahit ano pang magandang ginawa mo, hindi ito garantiya ng iyong kaligtasan. Dahil sa pamamagitan lamang ng tunay na pananampalataya, doon ka maililigtas. Ayon nga sa Biblia. Tunay na pananampalataya, ha? Hindi yung piki na pananampalataya dahil ang daming mga pirated na sikta ngayon, pirated na relihiyon ngayon. Kaya sa iba naman na
mga kapatid natin sa Islam, ginagamit nila ang Catechism of the Catholic Church numero 841 na ang mga Muslim na kumikilala ng iisang Diyos ay sila'y maliligtas din. Kaya ang kanilang interpretasyon diyan ay di na kailangan pa na iyayakap ka sa pagiging Kristiyanos. Dinideklara na ng simbahang Katoliko, maliligtas din ang mga Muslim. Yun ang argumento nila. Pero hindi na napansin nila yung dapat ang simbahan ang magpaliwanag diyan. May side note kasi ang Lumen Gentium number 16. Ang Lumen Gentium, the light of the Gentiles, ang nakasulat diyan, through no fault of their own, do not know the true church of Christ, but nevertheless seek God with sincere heart, and try in their actions to do His will, as they do it through the dictates of their conscience, they too may receive salvation. Okay, tuloy natin si Attorney Claire. Tama na kahit ba na mabuti ang gawa mo pero wala kang relasyon sa Diyos, wala ka sa state of grace, nanganganib ang kaluluwa mo. For it is by grace you have been saved. Ito na talata, ito ay ginagamit. Efeso Kapitulo 2, versikulo 8-9. Ginagamit ito sa mga born again. Yung pananampalataya nilang sola scriptura, yung pananampalataya nilang Bible alone, no? At itong pananampalataya nilang sola scriptura, nagsimula yan sa sariling pagbabasa kasi at interpretasyon ni Martin Luther na isang Augustinian monk noon na siya ang nagiging ama sa protestante noong 1517 na humihiwalay sa pananampalatayang Katoliko at nagtatag ng tinatawag na 5 solas. Ano ba yung 5 solas? 5 alons. Imagine, meron silang 5 alons. Ano yung 5 alons? Sola Scriptura, yon ay Bible alone. Sola Fide, faith alone. Ginagamit nila yung binasa ni Attorney Claire Castro. Merong Sola Gracia, grace alone. Merong Sola Christi, Christ alone. Sola Deo Gracia, glory to God alone. So, Christ alone, di na kailangan para sa kanila yung simbahan. Tanggapin mo na lang si Kristo na personal mong tagapagligtas. Abay, parang di nila napansin na sa Kolosas 1:18, si Kristo ang ulo sa iglesia at ang iglesia ay ang katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Kung tinanggap nila yung ulo, ngunit yung katawan na siyang, yung iglesia na siyang katawan ng ating Panginoon Jesucristo, ay iniwanan nila. Anong resulta? Ulo lang ang tinanggap, iniwanan ang tunay na katawan. Hindi po ba parang manananggal, ulo, walang katawan? Tuloy natin sa Attorney Claire. Through faith, and this is not from themselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So, ang ibig sabihin, kahit ano pang magandang ginawa mo, hindi mo nga kailangan ipagmalaki to. Mas lalo siguro, mas hindi okay na lagi ka naka-on cam. Assuming here, ako po, marami ako napatunay. Ikaw, anong napatunayan mo sa Las Piñas? Have you done anything? So kung anumang magandang mga ginawa mo, hindi mo to kailangan ipagsigawan, hindi mo kailangan ipagyabang. Dahil sabi nga nila, good works will not give you a guarantee that you will be saved. Una, sa born again, iyon ang kanilang batayan, no? Sa born again, na di na kailangan ang mabuting gawa para maligtas ka. Pero sa sa simbahang Katoliko, mga kapatid, tanggap natin yung argumento na yan na ang mabuting gawa ay hindi magiging batayan para sa kaligtasan kung ikay gumagawa ng mabuti, ngunit you are in the state of mortal sin. Yan ang paliwanag sa simbahan. Hindi tulad ng born again na faith alone, basta mananampalataya ka lang, ligtas ka na, at meron silang pananampalataya na once saved, always saved. Mali po yun. No? Yun ang resulta sa pagbabasa. At
yun pa sabi nila, di na kailangan ng mabuting gawa. Pero, anong yung mabasa sa James chapter 2 verse 17? So, faith by itself, faith by itself, if it has no works, is dead. Ano daw? Ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kaniyang sarili. Kaya, doon pa lang butata na ang mga naniniwala na di na kailangan pa ang pananampalataya, mga kapatid. Okay. Ang ibig sabihin siguro, sabi ni you are what you think. Ang ibig sabihin siguro niya, sir, ang members po ng RCC, mga pasaway, lahat ng pasaway sa lipunan, miyembro ng ICC. Bakit hindi ito madisiplin ng leader ng ministry unlike sa ibang sikta na istrikto? Bakit? Yun bang mga ibang sikta na istrikto, wala bang mga pasaway? Kahit sa iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, kahit pa disiplinado ang siktang inaniban mo, kahit pa disiplinado ang siktang inaniban mo, ano ang kabuluhan sa pagiging disiplinado at magandang simbahan, ngunit piki naman? Kung tingnan natin ang tunay na iglesia, Jeremiah chapter 5 verse 25, sapagkat ang mga masasamang tao ay matatagpuan kasama ng aking bayan. Yun ang sabi ng Diyos mismo. Kasama sa bayan niya yung mga masasamang tao. Bakit? Sabi ng ating Panginoon, Marcos Kapitulo 2, versikulo 17, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Ano sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Pero, ang simbahang Katoliko na sabi niya, may mga pasaway, nagiging pasaway ang sino man na miyembro ng Katoliko, hindi dahil na sila'y Katoliko, dahil hindi sila sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko. Yon ang aklat na ginagamit sa iglesia ni Felix Manalo, yung aklat na pananampalataya ng ating mga ninuno na James Cardinal Gibbons sa pahina 30, paborito yan sa mga ministro ni Felix Manalo, pinagchap-chap. Dahil ang nakasulat kasi diyan, nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan nito mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan ng marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkos nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Dapat na ang iskandalo'y dumating ngunit sa aba nila'y nagiging daan ng mga ito. Tinatanggap ko rin ang mga kasalanan ng mga Katolikong lalong karimarimarim sa mata ng Diyos kaysa mga kasalanan ng mga nahiwalay nila, mga kapatid, sapagkat maraming grasya ang sinasayang nila. See? At ginagamit yan sa mga ministro, pero di binasang mabuti. Bakit? Bakit di binasang mabuti? Sandali, nabasa ko uli ang you are what you think. Words without actions are meaningless. May sakit po ang ibang members, kaya need po ng magagamot. Yung mga members na pasaway, kung hindi talaga ma-disiplina, kaya na-generalize ang taong RCC. Di kasi nakita nila na ang simbahang Katoliko na tatag ng ating Panginoong Jesucristo kahit may pasaway, nagiging pasaway ito dahil hindi sila'y Katoliko kundi dahil sila'y hindi sumusunod sa simbahang Katoliko. Pero, ang kasaysayan ay nagpapatunay na ang dami ng mga makasalanan sumunod sa aral ng simbahang Katoliko at dahil diyan, sila'y nagiging santo. Bakit? Pati makasalanan,
tinawag ng Diyos. Anong mabasa natin? Tinawag ng ating Panginoong Hesus. Tingnan natin ang San Mateo Kapitulo 22, versikulo 10. Pupunta nga sa mga gusaling lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang matatagpuan, masama't mabuti, at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Ano daw? Masama at mabuti. Bakit? Dahil ang tunay na simbahan, hindi ito'y eksklusibo sa mga banal. Ang tunay na simbahang tatag ng ating Panginoong Hesus, ito'y ihinantulad niya sa tinatawag na lambat. Tingnan niyo ang San Mateo Kapitulo 13, versikulo 47, 51. Ang kaharian ng langit ay tulad din ng isang malaking lambat na inahagi sa lawa at nakahuli ng sari-saring isda. Kung lambat nakahuli ng sari-saring isda, anong expectation mo? Dapat ang isdang ito puros mga mabubuting isda? Hindi. Kaya, kung ituloy natin pagbasa, nang napuno na ang lambat, hinila ito sa pangpang. Nakaupo ang mga tao habang tinipon nila sa sisidlan ang mga mabuting isda at itinapo naman ang mga isdang hindi mapakinabangan. Yun ang mabasa natin sa Biblia, no? Jeremiah 51:5, ang aking simbahan ay banal, ngunit may mga nahulog sapagkat hindi banal. Ngunit ako si Yahweh, hindi ko sila iiwan. See? Okay. Sabi ni you are what you think. Ang tanong, pagsamba ay ang pag-alay ng banal na buhay. Kaya tamang church po ang Roman Catholic Church. Well, kahit na ang kasaysayan nagpapatunay kung ano ang iglesia, Job chapter 8 verse 8 sa Douay version, read the books of history and see. Dapat tingnan natin ang kasaysayan. At ang kasaysayan nagsabi, Gloria Encyclopedia, Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Okay. So, yun ang mabasa natin, na ang simbahang Katoliko ay tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon. Pero, ang daming mga iglesia ngayon na tatag lamang ng tao. Okay. Tuloy tayo mga kapatid. At nabasa ko rin sa isang article ng About Catholics. Going to church or attending Mass is more than just sitting in the room, listening to the priest, and singing hymns. The Mass is a celebration of the sacrifice of the Eucharist. We attend Mass, remember, and receive the grace that God gives us through His sacrifice on the cross. Attending Mass is also a time when we worship God and thank Him for all the graces that we receive. So, ibig sabihin, ang pagsisimba ay isang parte dapat ng buhay ng isang Katoliko, ng isang Kristiyano. Dahil doon natin na ipapakita ang tunay na pananampalataya natin sa Panginoon. Hindi ba pagkatapos ng misa ay sasabihin ng pare na humayo kayo at ipangaral ang magandang balita ng Panginoon? So, kung hindi ka na nagsisimba, hindi mo madidinig ang magandang balita. Hindi mo magagampanan ang obligasyon ng isang Katoliko na ipangaral ang magandang balita. Hindi ba mas magandang ipangaral mo ang magandang balita ng Diyos kesa ipangaral mo ang puot, galit, paninisi, paninigaw, at pamamahiya sa kapwa mo? Naewan natin kung ano ang pinanggagalingan o pinanghuhugutan. Pero once in a while, pag meron time, napapadaan ako sa church at bibisita lang ako ng ilang minuto sa mga chapel.
Pero hindi na. Parang may conflict sa sagot mo. Ang sabi mo kanina, you don't go anymore to the church. Ngayon, parang siguro kapag isip-isip ka, binawi mo. Ang sinabi mo ngayon, kapag may time ka na lang, saka ka nagpupunta sa simbahan. Nagpupunta ka na lang kapag may time ka? Ibig mo sabihin, wala kang time sa Panginoon? Gano'n ka ba ka-busy para mawalan ka ng oras sa Panginoon at para pumunta sa simbahan? Sinabi mo dumadalaw ka sa chapel mga ilang minuto. Ilang minuto yung sinasabi mo? Para naman pakiramdam namin pag pumupunta ka sa church, parang napapaso naman kami niyan. Grabe naman, parang napapaso daw. Oh, so, sinabi kasi ni Senador Rapi Tulfo na magdasal naman ako sa bahay. Ilang bisis ako magdasal? 5 bisis magdasal o mano sa bahay. Oh, okay naman na magdasal sa bahay, pero ang problema, sa pagdasal sa bahay at sa paggawa natin ng mga kabutihan, yun bang mga gawang kabutihan at ang ating panalangin ay nasa estado ba sa grasya ng Diyos o dala-dala natin ang matindi at mortal na kasalanan? Dahil, ulitin ko, our good works and even our prayers can be meritorious only in the eyes of God. So, praying at home is a good practice to start. But we need to go to church every Sunday or whenever we can. Kung maaari nga, araw-araw. Dahil ang lahat sa mundong ito, mga kapatid, ay may tamang lugar at may tamang panahon, hindi kung saan lamang, di ba ba? O, halimbawa, di naman pwede na dahil senador siya, di na lang siya aatin sa Senate hearing. Doon na lang siya sa bahay niya. Pwede ba yan? May tamang lugar, may tamang panahon. Pwede ba dahil senador siya, di na lang siya pupunta sa Senado, sa bahay na lang siya. Total, elected naman siya. Pwede ba yan? Hindi pwede yan. May tamang lugar, may tamang panahon, di po ba? Ngayon, ang Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo, nagkatawang tao hindi lamang upang tayo ay iligtas, kundi upang ituro sa atin ang tamang paraan sa pagsamba sa Diyos. Kaya nga, tingnan nyo, basahin nyo, Hebreo Kapitulo 12, versikulo 28, napakalinaw po ang sabi diyan, mga kapatid. Hebreo 12:28. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot. Yun ang Hebreo Kapitulo 12:28, mga kapatid. Dahil gusto ng Diyos na sambahin siya sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. Yung ibang mga sekta, sumasamba naman sila sa Diyos sa paraang kalugod-lugod sa kanila mismo. No? Okay. Swerte 7 TV. Merry Christmas. Tuloy natin si Atty. Claire. Kasi parang sandali lang, tapos alis ka na. Bakit ka pa kailangan pumunta kung ilang minuto lang naman ang ilalaan mo sa Panginoon? Ang sabi mo, minuto ka lamang tumatagal sa chapel. So ang tanong ko lang, bakit hindi ka nakakatagal sa chapel o sa simbahan? Maraming salamat ni kapatid na Saidun sa 30 stars. Salamat po. Meron ka bang dinadalang mabigat sa puso't isip mo? Bothered ka ba ng conscience mo kaya hindi ka makatagal sa simbahan? Yung para bang umuwi ka sa bahay ninyo, pero may kasalanan ka, at nandoon yung tatay mo, hindi mo siya matignan eye to eye. At ang gusto mo na lamang ay umalis muna para hindi kayo magkita at hindi ka mapagalitan. Magpapalamig ka muna sa labas. Tanong ko lang naman. Pero hindi na. Hindi na kasi kung minsan pag pupunta ko sa church, natutuktulan tayo. Kasi, kita mo, may mga naka-shorts doon. Naku, delikado na argumento ito, Senador Rafi Tulfo. Bakit? Senador ka. Di po ba sa gobyerno na kung saan kabilang ang Senado sa katawan ng gobyerno, sa gobyerno ang daming kurakot? Kung di ka na
pupunta sa simbahan dahil natakot kang matutukso ka lang at magkasala, abay, wala ba sa isip mo na iwanan mo na lang ang pagkasenador, baka matakot ka na madala sa korupsyon? Tuloy natin. Hindi nga, marami ako experience yan. Kami na minsan, punta ako sa church, huwag magalit yung mga father ng kaibigan ko. Hindi, minsan nakupo kami ni Jocelyn dyan. Sige. Lord, kagano'n ako. Tapos yung sa harap ko, low-waisted pants. Nakita ko yung tibak. Sabi ko, Diyos, Panginoon ko. Tingin sa akin si Jocelyn, tingin din ako. Okay, halos ba linggo-linggo sa pagpunta niya sa simbahan, nakita niya yung sa harapang tibak, kaya yun ang dahilan kung bakit ayaw niya niyang magsimba? Umalis ako, lipat. Hindi nga. Distracted ka sa mga naka-shorts? Distracted ka sa mga nakatibak? Ngayon ka lang ba nakakita ng mga ganyan? Seryoso ka ba? O nagbibiro ka lang? Kapag ganyan, parang napakamakasalanan naman ng iyong mata. Napakamalisyoso ng iyong mga mata. Samantalang ikaw ay nasa simbahan at kasama mo pa yung sinasabi mong misis mo. Ngayon. So kapag nakakakita ka ba ng mga naka-shorts at nakatibak sa simbahan, ano yung naiisip mo? Ano yung nararamdaman mo? Medyo may init ba sa katawan? Kaya parang dahil dito ay ayaw mo na magsimba? Nadadaig ba? Sabi ni, nabasa ko dito si You Are What You Think, pasaway na member ng RCC, yun sir. Di naman talaga natin i-deny na may mga pasaway, hindi lang member, kahit sa mga ordained minister, meron, hindi lahat, no, na pasaway. Kahit nga sa mga apostolis noon, even during the time of Christ, there was a Judas among the 12 apostles. Pero iwanan ba natin ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo dahil may Judas? Iwanan ba natin ang tunay na iglesia ng ating Panginoon Jesucristo dahil tinawag niya na magiging kabahagi dito ayon sa San Mateo Kapitulo 22, versikulo 10, yung mga makasalanan? Kaya nga, merong mga makasalanan dahil ang simbahan ay ospital sa mga kaluluwa na may sakit. Tuloy natin. Sana makamundong damdamin ang tunay mong pananampalataya sa Diyos? Hindi ba pag ganito ang nararamdaman mo, mas lalo kang dapat na magdasal at lalo kang manatili sa simbahan para mawala ang negatibo mong isipan tungkol doon sa mga nakikita mo? Paano pa yan kung nakakita ka ng mga naka-shorts sa ibang lugar kahit hindi sa simbahan at hindi mo kasama ang kinikilala mong misis ngayon? Ano nararamdaman mo? Ano nasa isip mo? Ganon din ba ang nararamdaman mo? Kahit wala ka sa simbahan? Ay, delikado yan. Okay, sandali muna. Nabasa ako dito. Sabi ni Ri Chavez, Bro Wendell, na-miss ko na ang raffle natin. Bakit 2 weeks na wala ng raffle? Ito, napaka-busy kasi sa assistant ko si Sarah dahil sa paaralan, no? Alam niyo, Disyembre ngayon, siya kasi ang mag-assist sa akin, magsulat kung sino yung mga pangalan. At dahil napaka-busy, kaya sunod-sunod, wala muna tayong raffle. Okay. Cathedral dito sa Spence, ayon kay You Are What You Think, Cathedral dito sa Spencer, stricto bago papasok sa misa. May nakabantay sa door. Tingnan ang suot. Yun, maganda yon, no? Kahit na dong nagpunta kami doon sa Dubai, akala ko sa Dubai ay mga Muslim. Abay, ang laki ng simbahan sa Dubai, ang St. Mary. At ganun din, may nakabantay doon sa pintuan, no? May nakabantay. So, okay, tuloy natin mga kapatid si Attorney Claire sa kanyang reaksyon. Request ko lang sana sa simbahang Katolika, huwag sana ho kayo magalit.
Baka kung pwede. Hindi naman dapat ikagalit kung merong request. Di ba ba? Pero ang tanong, yung request mo, di mo ba alam na ipinatupad yan ng simbahan? Pero, kahit ipinatupad yan ng simbahan, meron din tamang pasaway. Kung di alam ni Senador Raffy Tulfo, abay, matagal na pala siguro siyang di nagsimba. Sabihan po natin yung mga churchgoers natin na magdamit naman maayos. I-require. Naku, mukhang matagal na nga hindi nagsisimba si Senator Raffy Tulfo. Dahil taong 2007 pa nagkaroon ng guidelines tungkol sa dress code. Araw-araw bang may nakatibak sa harapan niya sa loob ng simbahan para hindi na siya magsimba? Yon. Matagal na may dress code. So, sasabihin mo yung iba, ang suot ay nakachinelas. So, meron nag-viral, di ba ba? Na isang bakla di pinapayagang papasok sa loob ng simbahan dahil sa kanyang kasuotan. Galit na galit. Okay, tuloy natin. Lang. Kumbaga, ang damit, hindi kasing forma ng damit mo. Hindi mo ba minsan naiintindihan, baka itong mga taong ito gustong pumunta sa simbahan para makinig ng salita ng Diyos, hindi para magpa-distract sa mga taong naka-shorts o mga nakatibak, taos puso silang nakikinig sa mensahe ng Panginoon. Pero dahil hindi sila kasing yaman mo, or wala silang pera, salat sila sa yaman, kahit yun lang ang suot nila, pupunta sila sa simbahan, hindi tulad ng ibang tao, na hindi na lang basta magsisimba dahil na-distract. Malaking tulong dito para sa dress code ang mga miyembro ng, lalo na ang mga magulang sa pamilya. No? Ako nga, kung pag makita ko yung mga anak ko na may mga suot na di basta di kayaya, di ko talaga yan payagan. No? So, dapat ang pagiging simbahan magsimula sa loob mismo ng tahanan, mga kapatid. Okay. Okay, tuloy natin mga kapatid. Sa mga nakikita, mga kasuotan ng mga kababaihan. Kasi ako, pag pupunta ko ng church, nagdadamit ako na maayos. Kung ano yung pinakamagandang kong damit habang maaari, yun ang sinusuot ko. Sa atin, sa Katoliko, mag-shorts ka lang, okay lang dyan. Mag-chinelas ka lang dyan. Diba? Mag-t-shirt ka lang, may sando pa. Dapat kung harap tayo sa Panginoon, dapat yung pinakamagandang damit natin. Tama naman yun ang sinabi ni Senador Raffy Tulfo, pero ang di niya na kita na yung kaniyang pahayag na dapat ito talagang suotin natin, siya mismo ang umiwas sa simbahan. Di ba, napansin niyo? Siya mismo ang umiwas na sa simbahan dahil lang sa nakita niya na para sa kanya may iskandalo sa mata niya. Ilang bisis ba nakita niya yan? Halos ba lahat na pagsimba niya, nakita niya yung nakatibak? At kung nakita niya ang nakatibak, nawala na ba ang kanyang focus sa pagsimba? Doon na lang ba sa nakatibak? At para naman sa ating mga kapatid na nagsisimba, dapat sundin natin ang dress code ng simbahan. Para hindi kayo magiging dahilan sa kasalanan ng iba. Ito, si Senador, imagine, si Senador Raffy Tulfo, ang idol daw ng bayan, dahil lang sa tibak, nawala ng gana sa pagsimba. Tuloy natin. That's how we should face the Lord. Ayan, cardinal. At para bang hindi mo inaako yung shortcomings mo, yung kakulangan mo, sa hindi mo pagsisimba. Itinuturo mo na naman. Yun. Dito. Yun sabi ko. Na ang kakulangan mo sa di pagsimba, no? Dahil sa nakita mo lang na nakatibak. Ang simbahang Katoliko, sa sinasabi mong pagkukulang nila, na masabihan yung mga churchgoers na magsuot na maayos. Samantalang matagal nang may dress code sa simbahan. Minsan nakapaskil pa mismo sa pintuan ng simbahan. So malamang nga, baka 2007 hindi ka na nagsisimba. At gusto mo ngayon iparating sa mga tao na tama yung ginagawa mo. Na hindi ka na nagsisimba dahil distracted ka sa mga nakashorts
at mga nakatibak. At ito ay kasalanan pa ng simbahang Katoliko. Bakit hindi mo kaya i-focus ang sarili mo sa simbahan o ano yung mensahe kaysa i-focus mo yung mata mo sa mga hita ng iba? Gina-justify mo ngayon yung hindi mo pagsisimba at gusto mong iparating pa sa ibang tao na tama yung ginagawa mo dahil distracted ka sa mga nakikita mong kasuotan ng mga kababaihan ang sinisisi mo Nako, nilabhan tuloy ni Attorney Claire Castro. ngayon ay ang simbahang Katoliko. At ikaw, wala ka bang pagkukulang? That's how we should face the Lord. O yan, Cardinal, kung narinig ka. Hindi nga. Baka matulpo ka. Matulpo si... Oh, so, yun dapat umano ang tamang paraan kung paano harapin ang Diyos. Pero may pagsusuwagan na sa kanyang pahayag. Kung yun ang tamang paraan, kung paano harapin ang Diyos sa simbahan, ang tanong, bakit tumigil ka sa pinaniniwalaan mong tamang paraan dahil lang sa nakita mo na sa harapan mo may nakatibak? Mga Katoliko dyan. Kita mo yung mga ibang religion, yung mga nakabarong. Oo nga. Di ba? Disente yung mga damit, nakapanta. Have you said this on air para marinig naman ng ating mga kaparian at ng Sinasabi Simbang ko Katolika? sinasabi ko ito nung panahon. Oo. Nung panahon pa. Pero on the other hand, siguro may mga reason kung bakit ang ilan sa kanila ay ganun magdamit. Una, di sila pagsasabihan, di nila alam na dapat na ang patakaran ay pag humarap ka sa Panginoon, dapat bis na bis ka. Napagsabihan na nga, meron nga ang dress code sa simbahang Katoliko. Pangalawa, siguro, hindi sila maka-afford na makabili ng long pants. Hindi sila makabili ng high-waisted na pants. O baka wala silang pambili ng long sleeve, kaya nagsasando na lang sila, mga gano'n. Kaya lang siguro yung iba hindi kayang magdamit nang naaayon sa gusto mo. Sabi mo nga, hindi nila afford bumili ng damit. Katulad ng mga damit na binibili mo. Lumalabas dito, Senator Raffy Tulfo, minamaliit mo yung ibang mga kababayan natin na ang damit lamang ay hindi katulad ng mga damit na nais mong makita dahil hindi nila afford bumili. Hindi mo ba naisip na kahit hindi nila afford bumili, nandoon pa rin sila sa simbahan at gustong makinig sa salita ng Diyos? Ang pagpunta nila doon, taos puso. At wala silang balak na ma-distract ng kung ano-anong nakikita nila. So ngayon, hindi lamang simbahang Katoliko ang sinisisi mo, kundi yung mga taong walang kakayanang bumili ng damit para ipandisplay sa simbahan. Ikaw, kaya mong bumili. Sabi mo nga, yung pinaka-the best na damit ang isinusuot mo. For what? To please the Lord with your suit? Hindi yan ang nakikita ng Panginoon. Puso. Kung ano ang nasa puso ng churchgoer. Yun ang mahalaga. So ano ba ang mahalaga? Ang makita mo ang kapwa mo na magaganda ang suot sa simbahan? O ang paniniwala mo sa Panginoon at ang kagustuhan mo madinig ang kanyang salita? Tinanong ka kung ikaw ba ay mabilis na matukso or madaling matukso. Madali ka ba matukso? Hindi naman. Hindi Malakas ang kapit ko sa Diyos. Talaga. Malakas. Paano ka umiiwas kunyari na sa labas? Malakas daw ang kapit niya sa Diyos. Sabi, Idol Raffy, pakis naman. Mga ganun. Wala yun. Sanay na tayo. Sanay ka na. Hindi na. Wala May na. mga nagpapapicture. Of course, I don't take it seriously. Walang mali siya sa akin. Kung minsan, hinayakap ako, hinahalikan, hinahag. It's okay. Sanay na tayo. Tinanong ka kung ikaw ba ay madaling matukso. Ang sabi mo ay hindi. Pero sa mga sagot mo, sa mga nakikita mong mga naka-shorts, mga nakatibak, distracted ka, parang taliwas na naman ito sa mga sagot mo. Anong tawag niyon? Kung distracted ka sa nakita mong nakatibak, di ka ba natukso? Na hindi ka madaling matukso. So tanong natin, hindi ko alam kung masasagot niyo ito. Ilan bang mga babae ang napaibig mo na?
Or yung inibig mo? Isa? Dalawa? Tatlo? Nako, grabe to ha. Attorney Claire, Ilan ba? personalan na to ha. Para masabi nating hindi ka madaling matukso. Yon. So, dahil medyo sensitive po ang issue na to, ninais ko pong makapanayam ang ibang churchgoers kung ano ba ang kahalagahan ng pagpunta sa simbahan at para makinig ng salita ng Panginoon. So, narito po ang kanilang mga pahayag. Tama ba na kapag nakakita ka ng sexy sa church, hindi ka na magpupunta sa church? Hindi. Kung ayaw, maraming dahilan. Okay. Kapag ka ba nakakita ka ng sexy sa church, dahilan ba yun para hindi ka na magpunta sa church? Hindi. Mas importante pumunta sa church. Hindi ka dapat ma-distract kung malakas ang faith mo sa Lord. Pupunta ka dahil may takot ka sa Diyos. Hindi dahil takot ka sa misis mo. Kapag may nakita ka bang sexy sa church, dahilan ba ito para hindi na magpunta sa church? No. Going to the church is when you go to the church, you are focused, spending time with God. Not yung magpo-focus ka dun sa mga tabi-tabi mo. Diba? Going to every day, that is the time, it's yung quality time with God. Diba? Worshiping God on that day. You have to have 100% focus. Not sa mga tabi-tabi where may dumadaan ng babae na sexy. Okay, yon lang mga kapatid, no? At sa susunod, yun namang mga aklat ng Katoliko na ginagamit ng mga ministro, pinagchap-chap, lalo na sa Disyembre 25, yon ang ating sasagutin punto por punto. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.